Ano ang kaya mong gawin para sa pamilya mo? Gagawin mo ba ang lahat kahit delikado o malagay ang buhay mo sa panganib? Mapagpalang araw po sa lahat. Ako po si Victor mula sa probinsya ng Kabisayaan. Magbabahagi po ako sa inyo ng karanasan ko sa buhay na may kinalaman sa mga aswang. Noong taong 2000 ay nangyari ito. May asawa at 2 anak na ako noon. Ang trabaho ko ay gumagawa ng iba't ibang klaseng furniture ng bahay. Hanggang sa makilala ko ang isa sa may kaya sa baryo namin. Naitago na lang natin sa pangalang Gabor. Inalukan niya ako ng trabaho noong natapos ang pinapagawa niyang rest house dito sa amin. Ako daw ang gagawa ng mga gamit doon. Una kong nakilala si Gabor nung nagpagawa siya sa akin dati ng bed frame. Sabi niya nagustuhan niya daw yung mga gawa ko kasi matibay daw. Pagkalipas ng halos 1 taon, natapos ko ang proyekto ko sa kanya. Dito na naging regular ang trabaho ko sa kanya. Nang mapagkasunduan naming gawing hanap buhay yon, magbebenta kami ng mga furnitures. Halos 5 taon din ang itinagal nun. At sa mga taon na yon, marami din akong naranasan at natuklasan, lalong-lalo na kay Gabor. Si Gabor kasi ay isang aswang. Wala namang naging problema sa pagsasama namin. Kung makilala mo siya ay parang isang ordinaryong tao lang siya. Malalaman mo lang na isa siyang aswang kapag nakasama mo na siya sa iisang bubong. Mabait naman siya at nagkakasundo kami. Pero ang ayaw ko lang sa kanya ay yung pagkain niya sa mga tao. Lahat ng sikreto ni Gabor, ako ang nakakaalam. Pero meron siyang sikreto na hindi ko alam kung bakit ko yun hinayaang mangyari. Hanggang ngayon ay kinakain pa rin ako ng konsensya ko kapag naaalala ko ito. Nangyari ito noong kasagsagan ng proyekto ko sa kanya. Bago kasi ako napasok doon, meron nang nauna sa akin. Pero isa siyang kasambahay. Tago na lang natin siya sa pangalang Julie. Si Manang Julie ay may edad na. Kaisa-isa siyang kasambahay ni Gabor at nagmula siya sa karatig probinsya namin. Mabait at masiyahin si Manang Julie. Sa katunayan nga, hindi kumpleto ang araw ko noon kapag hindi ko siya nakakausap. Para kasing wala siyang problema sa buhay. Laging nakatawa at positibo ang isip. Sa kanya ko nga natutunan na ang problema ay dapat nilalagpasan lang at hindi na dapat tinatambayan pa. Isang araw bago siya mawala, may naikwento po siya sa akin na para bang may kakaiba daw na nilalang na gumagala sa bahay ni Gabor. Minsan daw noong nagwawali siya sa likod ng bahay nila, meron daw siyang naririnig na kaluskos sa madamong bahagi ng bakuran. At kapag sinasaway niya daw ito, hindi daw yun umaalis hanggang sa lapitan niya ito at tignan. Pero kapag nalapitan niya daw yun, ay himalang nawawala ito agad. Napaka-imposible kasi makikita niya daw agad yun kapag tumakbo ito. Ang sabi niya may nakita din daw siyang itim na aso sa bakuran ni Gabor noon. Nakakapagtaka kasi wala namang alagang hayop si Gabor. At imposibleng nakapasok lang yung aso kasi sobra pa sa pagkapribado ang bahay ni Gabor.
Noong nakita niya yung aso ay labis ang pasasalamat niya kasi nasa loob siya ng bahay ng mga oras na yon. Naghuhugas kasi siya ng mga plato noong nakita niya ito sa bintana. Natakot siya noong nakita niya yung aso kasi kulay pula daw ang mga mata nito na nagliliwanag sa dilim. At higit sa lahat, napakalaki din ito. Sa palagay niya ay kayang magpatumba ng isang tao. Nanginig daw siya sa takot nang biglang bumuka ang bibig ng aso at mistulang nakangiti ito habang nakatingin sa kanya na para bang may sarili itong isip. Doon na siya nagpasyang umalis kasi hindi naman niya kayang bugawin yon. Baka daw kapag binuksan niya yung bintana, baka tumalon ito at makapasok pa. Sinigurado niyang nakasara ang mga pinto at bintana nun. Umikot pa siya ng buong bahay para tignan kung ano pa ang pwede niyang isara na posibleng gawing pasukan ng aso. Uso ang paniniwala sa amin pagdating sa mga aswang. Alam ni Manang Julie na isang aswang ang nakita niyang aso nun. Pero ang ipinagtataka lang niya ay kung papaano ito nakapasok sa bahay ni Gabor. Hindi naman niya magawang magsabi kay Gabor. Sa pasadahilan ay minsan lang niya itong nakikita. 2 beses lang sa isang linggo kung umuwi kasi ito. At ang ikinababagabag ng isip niya ay hindi daw siya pinapansin o kinakausap ni Gabor. Ang sabi sa akin ni Aling Julie, mag-ingat daw ako kay Gabor at sa pamamahay nito. Meron daw kasing kakaibang bumabalot sa pagkatao niya. Noong una hindi ko naman masyadong inisip yung sinabi ni Manang Julie. Tsaka isa pa, 8 oras lang ang inilalagi ko doon. Tsaka mabuti ang trato sa akin ni Gabor. Pero naniniwala ako sa mga sinasabi sa akin ni Manang Julie. Kasi siya yung nakatira doon at mas matagal na nakakasama ni Gabor. Noong araw na nag-usap kami ni Manang Julie tungkol dyan, yun na rin ang huling araw na nakita ko siya. Nakakalungkot lang na isipin na yung huling beses na nakita ko siya, may takot siyang nararamdaman. At yun ang unang beses na nakita ko siyang seryoso at hindi tumatawa. Dito na ako nagtakas sa mga lumipas na araw. Ang sabi kasi ni Gabor, bigla na lang daw nawala si Manang Julie. Hindi daw niya alam kung bakit ito umalis. Hanggang sa matuklasan niya isang araw, nawawala na yung iba sa mga alahas niya. At ang masama pa, nawalan din daw siya ng malaking halaga ng pera. Ang pakiwari ni Gabor, ninakawan siya ni Manang Julie. Hindi lang daw yun ang unang beses na nawalan siya ng gamit at pera. Maraming beses na. At si Manang Julie lang naman ang kasama niya sa bahay. May pagkakataon pa nga daw na nahuli niya mismo sa akto na nagnanakaw si Manang Julie. Pumapasok kasi daw ito lagi sa kwarto niya. At kapag tinatanong daw niya ito kung ano ang ginawa niya doon, lagi nitong palusot ay naglilinis lang daw. Hindi ko alam kung sino ang paniniwalaan ko sa kanilang dalawa. Pero alam ko sa sarili ko na hindi kayang gawin niya ni Manang Julie ang magnakaw. Hindi ako naniniwala na bigla na lang siyang umalis. Isa pa, kung aalis siya magpapaalam sa akin yun. At lalo pa may binubuhay siyang 7 anak sa probinsya nila nun. Alam ko sa sarili ko na si Gabor ang may sala sa pagkawala niya. Alam kong kinain niya si Manang Julie. Ang susunod kong ikukwento ay yung noong natuklasan kong aswang na si Gabor. Nung nakilala ko kasi si Manang Julie, hindi ko pa alam ang pagkatao niya. 3 buwan lang din ang lumipas nung nangyari to. Nagtugma-tugma lang yung hinala ko noong natuklasan kong aswang si Gabor. Siya nga pala,
Maselan po ang susunod kong ikukwento. Naglalaman po ito ng tema na hindi angkop sa mahihina sikmura at sa mga bata. Nangyari ito noong natapos ang pinapagawang proyekto sa akin ni Gabor. Tapos na din ang pinapagawa niyang rest house. Magkasosyo na kami nito sa negosyo. Gumawa na din siya ng pwesto para sa akin kung saan ako gumagawa ng mga furnitures. Maayos naman ang lahat. Pero ako na din ang kumakausap sa mga customer namin. Ako na rin ang nagbebenta. At higit sa lahat, nagkagawa ko pa ang hilig ko. Sa halos 2 taon kong pamamalagi sa bahay ni Gabor, hindi pa ako nakakapasok ng bahay niya. Hindi naman kailangan kasi ang sadya ko lang doon ay para magtrabaho. Umuwi naman ako para kumain. Kung mauuhaw ako may dala naman akong jug. Nung mga panahon na nagkaroon kami ng bultuhan na order, dahil may nagpasadya sa amin noon na isang sikat na mall. Kami kasi ang kinuha nila na gumawa ng cabinet na ibebenta nila. Bali 20 piraso ang kailangan nila noon. Kapag mga kumpanya ang lumalapit sa amin, may kontrata kaming pinipirmahan. Hindi naman kasi katulad yun ng mga pasadya lang sa amin ng tao na pagkatapos gawin kukunin na agad. Kapag mga kumpanya kasi may paunang bayad na yan. Pag sinuswerte, nagbabayad na agad sila ng buo. Noong araw na yun, nagpunta sila sa pagawaan sa bahay ni Gabor. Dahil nagpirmahan na ng kontrata, nauna na ako kasi si Gabor pupuntahan ko pa sa bahay niya. Dito na ako nagkaroon ng pagkakataon na makapasok sa bahay ni Gabor. Kailangan na kasi lalo nakakahiya, naghihintay yung kliyente namin. Bago ako pumasok, kumatok muna ako kasi nakasarado po yung pintuan ng mga panahon na yon. Pero nakailang katok na ako nun, hindi pa rin siya sumasagot. Pagpihit ko ng doorknob, hindi nakakandado yun. Kaya pumasok ako kasi baka natutulog lang siya. 2:00 na kasi ng hapon nun. Pagpasok ko pa lang nun, nakaamoy na ako ng masangsang na amoy. Amoy yun ng malansang karne. Parang nasa palengke ako ng mga oras na yon. Pero napapaisip ako kung saan nagmumula yung amoy. Kasi malinis naman ang loob ng bahay niya. Dito na nahagip ng mga mata ko yung dugo sa sahig. Na para bang bakas yun ng hinilang bangkay ng tao. Sobrang dami ng dugo sa sahig na para bang pinagsasaksak yung ikinamatay ng kung sino mang taong yun. Papasok yung bakas ng dugo sa isang kwarto na napag-alamang kong kusina ni Gabor. Ang unang pumasok sa isip ko noon ay baka may nanloob sa bahay niya at kay Gabor yung mga dugo sa sahig. Kaya sinundan ko yung bakas ng dugo. Pero pagpasok ko ng kusina, nagmumula pala yung dugo sa isang pahigang freezer na para bang doon nilagay ang bangkay. Wala akong nagawa kundi buksan yon. Kahit nagdadalawang isip ako at natatakot. Iniisip ko kasi na hindi ko kakayanin yung makikita ko dun sa loob. Pagbukas ko ng freezer, doon na tumambad sa akin ang putol-putol na katawan at karne ng mga tao. Hindi lang isang tao ang mga parte ng katawan dun, kundi sa palagay ko, nasa mahigit 10 katao. Habang nandun ako ay bigla na lang may nagsalita sa likod ko. Paglingon ko ay si Gabor yun at nagsabi itong, "Ngayon, alam mo na ang pagkatao ko." Sabi ni Gabor sa mahinahon na boses. "Parang awa mo na, Gabor. Huwag mo akong papatayin. Gagawin ko ang lahat ng gusto mo." "Hindi kita papatayin.
Pero ipangako mong hindi mo ito ipagsasabi. Alam mo na ang mangyayari sa iyo, Victor. Yun ang unang beses na natuklasan kong aswang si Gabor. Alam ko na wala akong laban sa kanya. Alam ko din na kaya niya akong paslangin sa isang iglap lang, kaya sinikreto ko ang pagkatao niya. Kung ikaw ang nasa kalagayan ko ng mga panahong ito, ano kaya ang gagawin mo? Siguro iniisip niyo na pagkatapos kong malaman na aswang si Gabor ay lalayo na ako sa kanya. Pero nagkakamali po kayo dahil nagtagal pa ako sa kanya ng 3 taon simula nang mangyari yan. Sa 3 taong yun ay maraming nangyari. Pilit ko nang kinalimutan yun kahit mahirap. Nasanay na din akong makakita ng mga patay na tao sa bahay ni Gabor. Mga biktima niya yun na kanyang kinakain. Medyo napapanatag naman ang loob ko kapag nakikita ko mga bangkay na hindi taga sa amin. Wala namang nangyari na minawalang tao sa baryo namin noon. Isa pa sa dahilan kung bakit nanatili ako kay Gabor dahil sa mga naitulong niya sa akin at sa pamilya ko. Kumbaga utang na loob ko sa kanya. Siya kasi ang dahilan kung bakit nagkaroon kami ng sariling bahay at magandang buhay. Siguro ginagawa niya yon para kunin niya ang loob ko. Pero alam kong may tiwala si Gabor sa akin. Kung hindi siya nagtitiwala sa akin, edi sana noon pa pinatay na niya ako. Ang sabi nga nila, ang lahat ng bagay ay may hangganan. Kahit sabihin ko na matapang ako, hindi ko na kayang sikmurain ang pagiging aswang ni Gabor. Minsan nga iniisip ko paano kung isa sa mga mahal ko sa buhay ang kunin niya. Alam naman natin ang ugali ng mga aswang. Kahit sino ay pwede nilang maging biktima. Minsan sinama ako ng asawa ko para makipiesta sa karatig baryo namin. Meron kasi siyang kamag-anak na nakatira doon. Ang isa sa bumagabag sa akin noon, ang kwento tungkol sa nawawalang babae sa lugar nila. 1 linggo na daw itong nawawala noon at pakiwari nila, aswang daw ang may sala sa pagkawala nito. Isa lang ang pumasok sa isip ko noon, si Gabor. Kinakain ako ng konsensya ko. Sabi nga nila, nasa harap ko na ang aswang, bakit hindi ko pa nahuli? Kung ako lang sana ang kukunin ni Gabor at hindi madadamay ang pamilya ko, matagal ko nang ginawa yan. Wala naman kasi akong maisip na tamang gawin. Pakiramdam ko lahat ng pwede kong gawin may madadamay. Alam kong marami silang lahi, hindi lang si Gabor. Alam kong wala kaming laban sa kanila. Isa lang ang masasabi ko sa sarili ko ng mga panahong ito. Dapat may ginawa ako para mabigyan ng hustisya ang mga taong biktima ni Gabor. Wala akong nagawa. Hindi ko sila naipagtanggol. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig ng kwento ko. Hindi ko pa pala nasasabi sa inyo kung nasaan si Gabor. Wala na akong balita sa kanya. Pero alam kong nalugi yung mga negosyo niya noon dito sa amin simula nung umalis ako. Yun siguro ang dahilan kung bakit siya nawala. Hanggang dito na lamang po. Matagal ng panahon nang nangyari itong kwento na ito, pero gusto ko pa rin ibahagi sa inyo. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Amon. Simula pa lang, alam ko nang hindi magandang ideya ang maglakbay kami ni Carl sa Samar. Pareho kaming 28 years old, walang muwang sa buhay sa probinsya, at galing pa sa syudad ng Manila. Matagal na kaming mag-best friend ni Carl at na-broken siya dahil naghiwalis sila ng long-time girlfriend niya, kaya niya naisipan na magbakasyon daw muna. Magpakalayo-layo, hanapin ang sarili niya kumbaga. Pero iba pa rin talaga yung pinahanap sa amin ng tadhana. Biglaan lang yung plano niya. Walang nabook na hotel o kahit tourist guide man lang.
Basta ang sabi niya, saka na lang daw namin malalaman pagdating namin mismo sa lugar. Literal na go with the flow lang daw. Pumayag naman ako kasi syempre kailangan ko rin namang magbakasyon dahil sa stress kahit papaano. Pagdating namin dun, sumakay lang kami ng jeep tas kolong-kolong papunta dun sa baryo daw na may magandang tanawin. Ayaw kasi ni Carl na puntahan yung tourist spot na talaga. Ayaw niya sa maraming tao. Gusto niya yung talagang itinatago lang ng kalikasan. Buti naman at may alam yung napagtanungan namin kaya binigyan kami ng direksyon. Matagal din yung biyahe bago kami nakarating sa baryo mismo. Maliit kasi yung baryo sa kaliblib. May mga oras lang din ang biyahe ng jeep papunta sa kanila. Pagdating namin doon nakita namin na maliit lang yung baryo. Wala kaming nakitang hotel o kahit staycation na maliit. Marunong naman kahit papaano magtagalog yung ilan sa kanila at sinabi nila na sa dulo daw ng gubat may magandang maliit na waterfalls. Pwede daw kami doon mag-camping. Siguro ay halata nila na may mga dala kaming pang-camping dahil sa lalaki ng mga dala namin. Malaki nga lang daw talaga yung gubat kaya importanteng dire-diretsuhin lang namin para hindi kami maligaw. Hapon na rin nun kaya kailangan daw namin bilisan para hindi kami abutin ng gabi sa gubat. Inalala ko naman ng mabuti lahat ng bilin nila kasi syempre natatakot din ako. Bago pa namin pasukin yung kagubatan, parang pinagtitinginan kami ng mga tao sa baryo. Hindi ko alam kung dahil lang ba sa mukha kaming turista o dahil sa alam nila na delikado dun sa gubat na papasukin namin. Yung kasama ko namang si Carl, mas delikado, mas na-e-excite pa siya. Mga unang kalahating oras ng paglalakad namin, talagang hindi namin alintana ang bigat ng bitbit namin sa kalayo ng lalakarin. Sobrang ganda kasi talaga ng paligid. Hindi siya yung gaya ng mga gubat sa Luzon. Sa Samar, talagang naglalakihan yung mga puno. May mga bulaklak at bunga. Rinig mo rin yung mga ibon. Para talagang buhay na buhay yung gubat. Hindi ko nga alam na may ganun pa pala sa panahon na yon. Parang mas matanda pa yung puno sa lola at lolo ko. Puro lang kami turo sa katawan ni Carl. Basta tuwang-tuwa kami sa mga nakikita namin. Hanggang sa may napansin kami. Ako talaga ang unang nakapansin nun. Na naliligaw kami. Yung isang puno kasi doon na sobrang laki, talagang tinitignan ko at napansin ko na ilang beses na namin nadaanan. Kaya napagpasyahan ko na iwan yung pula kong panyo sa paanan ng puno. Saka ko nakumpirma na naliligaw nga kami nung nadaanan ulit namin yung puno kung asaan yung panyo. Hindi ko alam bakit pabalik-balik kami. Dire-diretso lang naman ang lakad namin noon. Ni hindi nga kami lumiliko. Lahat na ginawa namin para hindi maligaw. Pero talagang hindi kami nakarating sa pupuntahan namin hanggang sa malapit ng magdilim. Nag-aaway na nga kami noon ni Carl. Nagsisisihan na. Parehas na kaming na-pressure dahil nasa gitna kami ng malaking gubat at hindi namin alam kung anong mabangis na hayop yung nandun na kaya kaming lapain o lunukin ng buhay. Habang tumatagal parang mas lalo lang kaming naliligaw. Parang papalayo lang kami ng papalayo pero wala talagang eksaktong pupuntahan. Habang nag-aaway kami ni Carl, may nakita kaming
Magandang babae na nakaputing bestida. May buhat itong basket sa ulo niya na may lamang mga prutas. Para namang kaming nakakita ng anghel ni Carl. Bukod kasi sa ang ganda ng babae, halos kaedaran lang namin. Nagkaroon kami ng pag-asa kasi may nakita na kami posibleng tutulong sa amin para ituro yung tamang daan. Nahalata naman niyang naliligo kami, kaya agad niya kaming nilapitan. Sinabi namin na wala namang kaming nililikuan at dire-diretso lang. Pero magkagabi na't wala pa rin kami doon sa maliit na waterfalls na balak naming pagkampingan. Sinabi niya na sobrang nalayo na raw kami doon sa pupuntahan namin at aabutin na kami ng 6 na oras kung lalakarin namin ng gabi at baka mas maligaw pa kami. Baka daw akala lang namin na diretso yung lakad namin kasi nakakalito daw yung mga puno. Hindi raw namin napapansin na pagilid pala papunta sa kaliwang bahagi ng pusod ng gubat kami napunta. Delikado din daw sa gabi dahil may mga malalaking ahas at iba pang hayop na posibleng matakot sa amin at masaktan kami. Para tuloy kaming pinagbaksakan ng langit at lupa ni Carl. Mabuti na lang at nagsabi yung babae na pwede kami sa kanila muna magpalipas ng gabi. Bukas na lang daw kami maglakbay ulit. Siyempre pumayag kami ni Carl kasi napakalaking tulong na nun sa amin. Inaya kami ng babae papunta sa bahay nila. Mga ilang minuto din kaming naglakad. Nagtaka nga ako kasi hindi namin nakita yung bahay na yon nung naliligaw kami kahit natanaw man lang. Pagdating namin doon, nakita namin yung medyo may katandaan ng mga magulang niya ata. Lolo at lola, saka mga nakakabatang kapatid. Nagulat kami kasi ang laki pala ng pamilya nila. Mga 9 silang lahat kung bibilangin. Una kami agad nilapitan ng pinakabata sa kanila. Mga 5 taong gulang na batang lalaki. Natuwa naman ako kasi parang ang bait kaya binigyan ko ng tsokolate. Mahilig talaga kasi ako magbaon ng tsokolate. Lalo na mga ganitong biyahe na need ko ng energy. Binigyan ko rin yung ilang maliliit na kapatid niya tapos parang tuwang-tuwa silang lahat. Ipinakilala kami ni Adele, yung babaeng nakahanap sa amin sa pamilya niya. Nagpakilala namang Kanor, yung tatay niya, tas yung mama naman niya Aling Trising daw. Hindi nagsasalita yung lolo niya at lola niya pero mukha namang mabait din kasi nakangiti. Mukhang si Adele yung pinakapanganay sa kanila tas sunod sa kanya lalaki na Arman ng pangalan. Mainit yung naging pagtanggap nila sa amin. Nakwento din namin na naligaw kami tapos tinawanan pa nila kami dahil ang lakas daw ng loob namin na pumunta sa kagubatan nang walang kasama. Buti na lang daw at buo pa nila kaming nakita. Natawa na lang kami kahit medyo nakakatakot yung biro. Halos maghahapunan na nung dumating kami, kaya nung kainan na sobrang pasalamat din namin na pinakain nila kami. Sa totoo lang, buong buhay ko, hindi pa ako nakatikim ng ganun kasarap na adobo. Yun na yata ang pinakamasarap na adobong natikman ko sa buhay ko. Talagang sobrang sarap. Adobo siya na masabaw. Hindi ko pa alam nun anong sarsa nun pero parang walang sibuyas at bawang. Pero ang sarap pa rin. Tapos sobrang lambot ng laman. Parang natutunaw sa bunganga ko mismo. Sabi nila masarap daw talaga ang mga karne nila kasi alagang-alaga daw. Yung mga dala palang prutas ni Adele nung nakita niya kami para sa mga baboy ramo nila. Nakita ko pa nga yun nung pagdating namin. Meron silang 6 na baboy ramo.
Pagkatapos namin kumain, sobrang busog na busog talaga ako. Bilang pasasalamat, inaya ko yung tatay nila pati na rin si Arman para makipag-inuman sa amin. Sakto kasing may dala kaming alak ni Carl. Di yun mawawala sa amin talaga. Parang natuwa naman yung tatay ni Adel sa kanyang kapatid niya. Matagal na raw sila kasing hindi nakakainom kasi daw malayo sila sa bayan at hindi nakakabili ng alak. Masaya naman buong gabi namin. Naginuman kami at talagang tawanan kami ng tawanan. Mabait din yung mga batang maliit sa amin kasi talagang nagpapabuhat pa sila. Kaso biglang kinutuban na ako mga bagong magmadaling araw. Naihi ako noon dahil sa kalasingan. Kaya pumunta ako sa likod ng bahay nila para umihi. Nakahiwalay kasi yung banyo nila sa bahay nila. Pagkatapos kong umihi, maglalakad na sana ako pabalik nang may nakita akong sapatos. Sapatos ng babae. Halata kasing maliit yun tsaka kulay pink. Nung malapitan ko yun, nagulat ako kasi duguan yung sapatos. Halos isang dangkal ko lang yung sapatos kaya sinukat ko sa kamay ko. Kinabahan na ako noon kasi wala naman akong nakitang babae sa kanila na parang ganun ang laki ng paa. Malaking babae kasi si Adel saka ang mama niya. Yung mga kapatid naman yung babae, maliliit pa rin at hindi kasya sa kanila yung sapatos na yon. Kahit kinakabahan, hindi ako pwedeng magpahalata kasi lugi kami sa sitwasyon. Kung sakali man na masasamang tao sila Mang Kanor. Pagkabalik ko sa inuman, hindi ako nagpahalatang nababahala ako. Pero nagsimula na akong dayain sila sa inuman. Pinatagal ko ng pinatagal yung inuman. Talagang inubos ko yung alak na dala namin pero hindi na talaga ako umiinom. Ako din yung tanggero at madilim na rin kaya madali ko lang silang naloko na umiinom pala ako. Pasado 3:00 nung lasing na si Arman at Mang Kanor. Tumba na sila. Si Carl naman lasing na rin pero gising pa. Pinasok ko sila isa-isa sa loob. Gising pa yung asawa ni Mang Kanor pero yung iba tulog na lahat. Nag-cellphone ako buong 2 oras at hindi ako natulog kasi talagang masama yung kutob ko. Nung 5:00 na at medyo may liwanag na, saka ako naidlip. Paggising namin ni Carl 10:00 na ng umaga. Halatang na-hangover din si Mang Kanor at Arman. Pagpunta namin sa sala, amoy agad namin yung nilulutong nilaga. Tinanong ko sila kung yun pa rin ba yung karne sa kahapon. Sabi sa akin ni Aling Trising, bagong katay lang daw yon. Umuo na lang ako sa kanya saka umaktong normal. Inaya kong magyosi si Carl. Nagpaalam kami na medyo lalayo sa bahay para magyosi para hindi maamoy ng mga bata. Habang nagyosi saka ko sinabi kay Carl yung mga hinala ko. Mas lumala din kasi yung kutob ko nung sinabi ni Aling Trising na bagong katay lang yung karne. Kahit na 6 pa rin yung baboy ramo nila nung nakita namin. Ni hindi nabawasan ng isa. E di saan nila kinuha yung karne kayong malayo sila sa palengke? Nagulat naman si Carl. Akala niya siya lang daw ang masama ang kutob. Pati rin daw pala ako. Nagplano na kami na alis na at nagdasal na sana'y payagan nila kami. Nagpanggap kaming 2 na may sakit kami at naiwan namin yung gamot. Kaya kailangan na namin agad bumalik sa syudad. Ang sabi namin sa kanila magkarelasyon talaga kami ni Carl. At may sakit kami ni AIDS. Tapos binubulok ng AIDS yung kaloob-looban namin. Para namang walang alam sa siyensya yung pamilya nila Mang Kanor kaya naiwala sila agad saka di na kami pinigilang umalis.
Iniwan namin lahat ng pwedeng candy sa mga bata, tapos nagbigay din kami ng cash kay Mang Kanor. Basta lahat ng pang-uuto ginawa na namin. Tinuro naman ni Adele yung daan sa amin at sa wakas, nung mga oras na yon, hindi na kami naligaw kasi may mga nakasalubong kaming nangangahoy at sinamahan kami palabas ng gubat. Habang naglalakad palabas ng gubat, tinanong namin sa kanila kung kilala nila yung pamilya nila Mang Kanor. Ang sabi nila sa amin patagal na raw nagtatago ang pamilya na yon dahil daw mga aswang daw sila. Tama nga yung kutob ko, kasi kung hindi sila mamamatay tao, malamang ay aswang sila. Sumuka pa kami ng sumuka ni Carl kasi nakumpirma namin na karne po pala ng mga tao yung pinakain sa amin ng pamilya nila. Hindi namin alam kung naligtas ba kami sa kapahamakan dahil naging tuso ako o dahil sa talagang nagustuhan din ng pamilya ang kabaitan namin kaya kami pinalampas bilang hapunan nila. Alin man sa mga yon, hanggang ngayon pilit pa rin naming itinatago ni Carl yung nangyari sa amin. Alam kasi naming wala namang maniniwala at baka pagtawanan lang kami. Pero isa lang yung malinaw sa amin. Hinding-hindi na kami babalik sa Samar. At mas lalong hinding-hindi na ulit kami magpapaligaw. Magandang araw po, Sir GD. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Bong, Tubong Bicol. Hindi po ganun kaayos ang buhay namin ng mga panahong yon, kaya naman napilitan po akong mamasukan sa katabing probinsya namin para makatulong sa mga magulang ko. Alok lang din po ng isang kaibigan kaya nagtiwala ako na magiging maayos ang kalagayan ko sa lugar na yon. Malayo-layo din po ang naging biyahe ko bago makarating sa lugar ng pagtatrabahuan ko. Ngunit sa kasamaang palad ay scam pala ang kumpanya at wala naman palang talagang trabahong naghihintay sa akin. Opo, Sir JD. Nakakalungkot at nakakaiyak isipin ang sinapit ko. Gustuhin ko mang makabalik sa amin na hindi ko magawa dahil wala akong pamasahe at bukod pa doon ay nagkautang-utang ang nanay ko. Maasikaso lang ang aking sanay magiging trabaho, pero scam pala. At dahil hindi ako maaaring umuwi ng zero, ay wala akong ibang naging choice kung hindi ang maghanap ng trabaho doon. Nung una, Sir JD, ay naging mahirap para sa akin ang paghahanap ng trabaho. Ngunit kalaunan ay nakahanap din ako. Isang pabrika na gawaan ng sabong pangpaputi. Nag-apply ako sa pabrikang yon, Sir JD, at mabilis naman akong natanggap. Provided nila ang quarters namin mga trabahador, kaya naman malaking tulong sa akin yon dahil hindi ko na kailangang magbayad ng bahay na uupahan. At dito na nagsimula ang isang karanasan na hinding-hindi ko malilimutan. Sa unang araw pa lang ng aking trabaho, ay sinibak na ako sa panggabing shift. Dito ay nakaramdam na ako ng kahindik-hindik na pangyayari sa kumpanyang yon. Oras ng break time ay mag-isa ako sa kantin na nagpapalipas ng oras. Dahil wala akong pera, ay nagtitiis na muna ako sa tubig pansamantala. Ang hindi ko lang maintindihan sa mga ikinikilos ng mga kasama ko sa trabaho doon ay halos lahat sila hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata kapag may itinatanong ako. Bukod pa dito ay sobrang tahimik nila. Tinanong ko ang isa sa mga katrabaho ko at ang sagot niya ay kasama pala yon sa rules and regulations na bawal maingay kapag nasa kantin o kahit saang area ng kumpanya, lalo na daw sa production. Hindi na kasi ako pinattend ng orientation, Sir JD, dahil urgent nga daw po silang
naghahanap ng mga trabahador. Dahil naku-curious ako sa mga meals sa tinda nila, ay pumila ako at tiningnan ang mga tinda nilang ulam. Pagtingin ko ay halos hindi ko masikmura ang mga pagkaing naroon dahil parang hindi naman luto, or let's say puro nilaga lang ang lutong ulam. Sa mga ganitong bagay ay sobra akong naninibago, kaya naman hindi ko talaga maiwasan na hindi magtatanong. At tulad ng palagi nilang sagot, ay sinasabi nilang yun ang nais ng Big Boss. Nang sumunod na araw ay nagulat ako dahil pinatawag ako ng HR. Like normal people, hindi mo talaga lubos maiisip na may kakaiba sa mga taong kasama ko dahil nakikipag-usap naman sila ng maayos. Ayun nga lang, ang pinagtataka ko ay ang mga mata nilang palaging umiiwas ang tingin. Nagtaka ako, Sir JD, dahil pinatawag nila ako. Yun pala, napapansin nilang hindi ako kumakain sa kantin. At dahil wala naman akong alam sa kung anong meron sa samahan nila, ng mga oras na yun ay sinabi ko ang katotohanan na hindi ako kumakain ng mga ganong klaseng luto at bukod pa doon ay wala din akong pera. Kinabukasan ay nagulat ako dahil pagkising ko ay punong-puno ng groceries ang aking mesa na katabi ng aking higaan. Tinanong ko ang kasama ko sa kwarto kung kanino yun ang galing at ang tugon nito ay galing daw sa Big Boss. Tuwang-tuwa ako nung mga oras yun, si JD, dahil napakarami kong stock ng pagkain. Hindi na ako namumroblema sa baon ko kapag papasok na ako sa trabaho. Sa ikatlong araw ko sa kumpanyang yun, may natuklasan ako. Ako lang palang bukod tanging empleyado dahil halos lahat sila ay taon na ang itinagal. Nung gabi din yun ay naisip kong magpaalam para mag-off day. Kaya naman mag-isa lang ako sa quarters. Naglaba ako ng mga damit ko at ng kobre kama ng higaan ko. Ilang araw na kasi akong hindi pinapatulog ng naaamoy ko masangsang sa kwarto na hindi ko malaman kung saan nanggagaling. Naglinis ako ng kwarto pero wala pa rin ako makitang dumi o basura kung saan nanggagaling ang mabahong amoy na yon. Hanggang sa naisip kong magbukas ng mga cabinet dahil maghahanap ako ng pwede kong gawing bedsheet. Pagbukas ko ng cabinet ay sinampal ako ng isang matapang na amoy mula sa loob nito. As in, sobrang baho, Sir JD. Doon pala nanggagaling ang amoy na ilang araw ko nang ikinasasakit ng ulo. Hinanap ko sa loob ng cabinet at laking gulat ko nang makita ang isang telang puti na punong-puno ng dugo. Hindi naman kasi ako maselan, Sir JD, kaya naman kinuha ko ang telang yon at walang takot na binuklat ang laman ng telang yon na puro dugo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko ang isang patay na hayop na hindi ko malaman kung ano. Tabi-tabi po sa mga kumakain ngayon pero nabubulok ang bagay na yon at inuuod. Sabi ko nga po, Sir JD, hindi po ako maselan. Pero naduwak po ako sa labas ng mga oras na yon. At sa aking pagkakayuko ay napaigtad muli ako sa takot dahil dalawang paa ang nakita ko sa baba habang nakayuko ako. Pagkangat ko ng ulo ay ang kasama ko pala sa loob ng kwarto ang nagmamay-ari ng paang yon. Nasinghalan ko tuloy siya at napagalitan dahil inaamin ko po, sir, na natakot talaga ako. Pero ngumisi lang siya at pumasok na ng kwarto. Pagpasok niya sa kwarto ay naalala ko ang nakakalat na madugong tela sa loob. Kaya naman nagmamadali akong pumasok upang itanong sana sa kanya kung ano ang bagay na yon.
Ngunit nang pumasok ako sa kwarto ay nagtaka ako dahil malinis na ang kwarto at wala na ang madugong tela na naroon. Tinanong ko siya ngunit tila wala siyang alam sa nakita ko. Nakaramdam ako ng pagkalito. Namalikmata lang ba ako? Totoo ba ang nakita ko o dala lang ng pagod dahil marami na din akong nagawa simula pa nang gumising ako ng hapon? Isinantabi ko na yon Sir JD dahil ayaw kong takutin ang sarili ko. Inisip ko na lang na dala lang siguro ng stress kaya nakakakita ako ng mga ganoong bagay. Isa pa ay binigyan na niya ako ng bedsheet at nawala ng masangsang na amoy sa kwarto. Natulog na ako nang makapagpalit ako ng bedsheet dahil umayos na ang pakiramdam ko sa higaan ko kumpara sa mga naunang mga gabi na hindi ako mapakali dahil hindi po ako komportable. Sa kalagitnaan ng aking mahimbing na pagtulog, ay inabala naman ako ng tawag ng kalikasan. Kaya naman tumayo ako mula sa pagkakahiga at lumabas upang magbanyo. Inaantok pa ako sa totoo lang Sir JD noon pero chinek ko pa rin ang cellphone ko kung anong oras na. At sigurado akong pasado 2:00 na yun ng madaling araw. Bago ako lumabas ng pinto ay tila may napansin akong nakalutang sa mahigaan ng kasama ko sa kwarto. Dahan-dahan kong nilingon ang parting yun ng kwarto at tumindig ang buong balahibo ko sa katawan dahil nakita ko ang kasama ko sa kwarto na nakalutang. Nanlaki ang mga mata ko na halos hindi ko makurap. Nanigas ang buong katawan ko at nanlabig na tila binuhusan ng malamig na tubig. Napadasal po ako ng Aba Ginoong Maria sa totoo lang Sir JD dahil hindi ko maintindihan kung bakit siya nakalutang doon. Oo, madilim sa kwarto Sir JD, pero sigurado akong tao ang nakikita kong nakalutang. Ilang sandali pa ay may nagbukas ng ilaw, kaya naman napakurap ang mga mata ko at sa muling pagmulat ko ay nawala ng nakalutang sa ere. Paglingon ko kung sino ang nagbukas ng ilaw, ay nakita kong naroon ang kasamahan ko sa kwarto at siya pala ang nagbukas ng ilaw. Muli akong naguluhan Sir JD. Sino ang nakita ko? Bakit siya nakalutang doon? At higit sa lahat ng katanungan ko, totoo ba ang nakita ko o namalikmata na naman ako? Pakiramdam ko Sir JD ay napabaliw na ako. Hindi ko na maintindihan ang sarili ko sa mga nakikita ko. Hindi ako pinatulog ng gabing yun pagkatapos kong makita ang taong yun na nakalutang. Hindi ko tuloy matukoy kung tao nga ba yun Sir JD. Hindi ko na alam, kulong-kulo na ang utak ko. Kinabukasan ni sinubukan kong kumontak sa amin. Naisip ko kasing baka namimiss ko lang ang pamilya ko at halo-halong depression na ang nararamdaman ko. Sa kamalasan ko Sir JD ay walang signal kaya hindi ko sila makontak. Nalungkot ako at nangamba. Nakaramdam ako ng homesick. Biro niya sir, pang-4 na araw ko pa lang ay kung ano-ano na ang katangahang nararamdaman at nararanasan ko sa kumpanyang yon. Hindi ko rin maintindihan kung bakit bawal akong lumabas para makapagmuni-muni man lang. Oo, hindi sila nagkukulang sa mga pangangailangan ko. Simula sa pagkain at sa mga iba pang essentials na kailangan ko sa pang-araw-araw. Pero iba pa din ang lumalabas para malibang man lang ako, di ba? Nang ikalimang araw ay hindi ko na natiis. Pumunta ako ng HR at nagpaalam ako na hindi ko na kaya pang mag-stay sa trabahong yun dahil naguguni-guni na ako. Tinanggap naman ng HR ang dahilan ko at inapprove ang pag-resign ko. At ng gabing yun naranasan ko ang hindi malilimutang pangyayari sa buhay ko Sir JD. Nag-aayos na ako ng mga gamit ko
nang biglang pumasok ang lalaking kasama ko sa kwarto at lumapit ito sa akin. May itatakip sana itong panyo sa bibig ko nang napaatras ako at umiwas sa gagawin niya. Mabuti na lamang at mabilis akong kumilos at handa sa lahat ng bagay. Kinuha ko ang balisong na palagi kong daladala at tinutok ko yun sa kanya. Hinamon ko siya at tinakot na kung lalapit siya ay masasaktan siya. Hindi nagsasalita ang lalaking yun at ngumisi lang sa akin. Unti-unti siyang lumabas ng kwarto. Sinundan ko siya hanggang sa labas habang nakatutok ang balisong sa kanya. At laking gulat ko na makita ko na nakatanaw siya sa isang kumpulan na may kung anong ginagawang orasyon. Lahat sila ay nagpapahid ng mga langis sa katawan at tila nag-iinit at nauuhaw. Pero biglang nagsalita ang lalaki. Sa may likuran, bandang kaliwa, may daan palabas sa lugar na ito. Kapag nakalampas ka doon, ay hindi ka na nila hahabulin. Sambit niya. Bumilis ang tibok ng puso ko na Sir JD. Hindi ko alam ang gagawin ko. Nasa loob pa ang iba kong mga gamit, ngunit hindi ko na inisip na balikan pa ang mga yun dahil ang nais ko ay makauwi ng buhay dahil iba ang pakiramdam ko sa mga taong naroon. Hindi po sila normal na nilalang katulad natin, Sir JD. Tumatalim na ang tingin sa akin ng lalaking kasama ko at bago pa man mahuli ang lahat ay nagsimula na akong tumakbo. Opo, Sir JD, tumakbo ako ng mabilis at sinunod ko ang sinabi ng lalaking yun kung saang direksyon ako pupunta. Sa aking pagtakbo ay ramdam kong may sumusunod din sa akin, Sir JD. Mabilis din ang takbo nito at habang bumibilis ang aking pagtakbo ay ganun din ang pagtakbo nila. Pero ayokong lumingon. Pero napansin ko sa sinag ng liwanag ng bilog na buwan ang anino namin na halos magdidikit na. Ang masama pa nito, Sir JD, kalahati lang ng anino ang nakikita ko nun. Kalahating katawan na may pakpak. Tumakbo pa ako ng tumakbo na mas mabilis hanggang sa tila nakakaramdam na ang katawan ko ng pagkakalos. Pinaghihinaan na ako ng loob. Pero nang makita ko ang gate na sinasabi ng lalaki, ay muling lumakas ang loob ko at mas binilasan ko pa ang pagtakbo. Wala na ako nun sa sarili ko, Sir JD. Nandun na ako sa puntong bahala na. Nagdadasal na din ako at halos lahat ng santo ay tinawag ko na. Malapit na ako pero hindi ko napansin ang malaking bato na nakaharang doon at nadapa po ako. Pagkatapa ko ay mabilis akong humarap at lumingon-lingon sa paligid. Hinanap ko ang nilalang na humahabol sa akin pero wala na siya. Hanggang sa may naaaninag ako na parating. Ito ang mga kumpulan na nakita ko kanina na nagpapahid ng langis sa katawan. Unti-unti silang lumalapit sa akin, Sir JD. Kitang-kita ko ang kanilang mga muka na may matatalas na ngipin at matatalim na mga mata. Hindi malino pero alam kong hindi sila normal. Hindi ko na alam ang gagawin ko, Sir JD. Halo-halong sipon, luha at pawis na ang tumatagaktak sa aking muka. Hanggang sa naalala ko ang cellphone ko na nasa bulsa ko at agad kong kinuha yon. Malapit na sila sa akin at paatras din ako ng paatras habang hinahanap ko ang flashlight sa cellphone ko. Nang maramdaman kong nasa gate na pala ako ay sabay kong binuksan ang flashlight ng cellphone ko. Mabilis akong tumayo para mabuksan ang gate. Nasilaw ang mga kumpulan at hindi makatingin sa akin ng maayos. Kinuha ko yung pagkakataon na yun para makalabas at sinarahan sila ng gate.
Tama ang lalaki, Sir JD. Pagkalabas ko ay nagsiatrasan na ang mga kumpulang yon at hindi na ako sinundan. Nasa kalsada na pala ako at ramdam kong ligtas na ako noon. Laking pasasalamat ko sa lalaking tumulong pa rin sa akin para malaman ko ang tamang daan palabas. At higit sa lahat ay salamat sa Panginoon Diyos dahil hindi niya ako pinabayaan. Binaybay ko ang kalsadang yon at may nakita akong isang bahay. Umingi ako ng tulong sa kanila. Doon ko napag-alaman na bali-balitang mga pamilya ng aswang ang mga nakatira sa kumpanyang yon. Napag-alaman ko din na lahat pala ng bago at dayong empleyado na nakakapasok doon ay hindi na nakakalabas pa ng buhay. Kaya swerte pa rin ako, Sir JD, dahil nakalabas pa ako at nabuhay. Ang nakakatawa pa nito, kaya daw ako tinulungan ng lalaking yon ay binabae daw po ito. At maaaring naibigan ako kaya binigyan akong ng pagkakataong makatakas. Isa lang ang ipinangako ko sa sarili ko. Kahit mag-cross ang landas namin ng lalaking yon, ay hindi na ako para makipag-usap pa. Umuwi na rin ako ng Bicol kinabukasan at hindi na dumayo pa ng trabaho kahit pa sabihing malapit lang. Hanggang dito na lamang po, Sir JD, at salamat sa pakikinig. God bless po.